ganito ako mag-prepare ng baon pang lunch. So, may naluto na ako kahapon na chicken. Tapos, sinati-hati ko lang yan siya ng medyo paliit para direct na natin ilagay yan siya sa lunch box. At ayan, hinihiwa na natin ng paliit at saka nilalagyan natin dyan sa ilalim ng salad. So, ayan ang aking salad ngayon. May carrots, may Chinese cabbage or yung purple na cabbage din. Meron din yan siya. Or iceberg. Iceberg pala yung isa dyan. At saka yung sa isang box, naglagay din ako ng isang piraso na orange. So, malaki din yan siya na orange. Tapos, nilagyan natin ng dressing ang ating salad at saka yung chicken. Yan ang lunch idea natin ngayon. Napakasarap din yan. At yung chicken natin, sarap na sarap talaga yan. Maraming mga spices na nilagay natin dyan. At ito na, naghahanda na ako ng fork para sa ating pang lunch. So, ayan, ilalagay na natin dyan sa ating lunch bag. At ayan, hindi siya magkasya. So, kukunin natin yung plastic dyan. May plastic kasi siya. Ayan, ibalik natin. Ayan na siya, dalawang lunch box. Second try, ilagay na natin dyan yung dalawang lunch box at yung fork. At hindi na ako magpapadala kay asawa ng any drinks or tubig kasi meron siyang mini fridge doon sa kanyang opisina. At yan na lahat na ipapadala ko sa kanya. May dumating tayo ngayon na package. So ito, ano kaya ang laman nito? I-open natin guys. Tingnan natin kung ano yung laman. Hindi ako sure kung ano ang laman nito. Pero may na-order ako online last week. Kaya i-open natin. Excited na akong i-open ito. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung na-order ko online. So ito siya. May ano sila dito. May resibo. So order number. Tapos, galing to sa Seattle, United States. So, kaya pala medyo matagal-tagal dumating dito. Kasi medyo malayo din yung biyahe nito. Biyahe talaga. So, ito guys. Woo! Ano to? Na ang aking na-order last week, may pa-clip pa dito sa gilid. Tapos, ito na siya guys. Sobrang ganda. Titingnan natin. Kukunin natin yung clip. Uy, ang ganda niya. O, diba? Ang ganda ng tela. As in. Sobrang ganda. Ayan, ang ganda-ganda niya. Ang ganda. Hopefully, magustuhan ni asawa. Ito na naman ang aking napagkaabalahan ngayong hapon. Dapat kukunin ko na yan sila para ibalik dito sa porch. Nilagay ko yan sila dyan kahapon para makakuha ng dilig na galing sa ulan. Umulan kasi kagabi. Napakaganda din yung mga bulaklak pag nadiligan sila sa gabi. Parang fresh na fresh sila tingnan in the next day. Ito naman yung bulaklak na aking nabili last week. Napakaganda. At saka napakaraming tubig na ng mga bulaklak na yan. Happy-happy na yan siya kasi nadidiligan siya kagabi. So, ito naman yung ating pinagkakaabalahan ngayong araw, yung mga bulaklak. Maganda kasi pag, ayan siya, yung isa ko na nabili. Napakaganda, rose pink yung kulay niya. At naggustong-gusto ko talaga sila kasi maganda at maraming mga bulak. Ito naman yung pangalawa nating bulaklak dyan sa kabila. Arrange ko lang sila lahat para maganda tingnan. At yan ang aking nakuha din sa isang bahay doon sa farm. Maganda siya kasi taon-taon pala sila bumabalik
So, kung magbibili ka lang ng mga seeds para sa mga bulaklak, pipiliin mo talaga yung babalik sila taon-taon para hindi masasayang yung pera mo at taon-taon makikita mo din yung ganda nila at taon-taon makikita mo din yung mga iba't ibang kulay nila. May mga bulaklak kasi dito na hindi na sila babalik taon-taon. So may iba din na parang summer lang sila mag-bloom. At saka, ang nagustuhan ko kasi dito, babalik at babalik yung ibang mga seeds. May nabili ako ng mga seeds dito pero hindi ko namalayan na babalik at babalik ba sila taon-taon. Pero nakita ko talaga na may mga seeds na every year pala sila bumabalik. So, kailangan pala natin mag-study no pag gusto natin magtanim ng mga bulaklak. At taon-taon talaga sila babalik. Ito naman yung ating bulaklak na nakuha doon sa farm. Ayan siya. Kitang-kita nyo dito ang ganda na tingnan nila dyan sa labas. So, ayan. Yan ang aking pinagkakaabalahan kasi wala naman talaga akong magawa dito sa bahay. Nagtatanim lang ako ng mga bulaklak dito. So, starting pa lang ito ng aking pagtatanim. Medyo mararami pa akong itatanim dito at iyan siya. Sobrang liit pa nila pero may mga bulaklak na maganda yan siya. At iyan siya. Sobrang liit pa pero may bulak na. Sumisibol na talaga siya. Ito naman yung ating nakuha doon sa isang store. Sobrang ganda. Nagustuhan ko talaga yan sila kasi maraming bulak. Nakaka-attract at lalo na ilagay mo sila sa harapan ng bahay. Sobrang ganda siya tingnan. Colorful talaga kasi may yellow pa dyan. At ito pa siya. Medyo maliit pa. At ito sila lahat. So maganda talaga na may mga tanim-tanim ka. Yan yung ating tanglad last year. Nagda-dry na siya. Hindi na talaga yan siya babalik. Hindi na tayo aasa dyan para babalik pa. So magtanim na lang siguro tayo ng panibago. Iwan ko kung saan ako makabili ng ganyan. At iwan ko din kung meron pa akong mabili ng tanglad ngayon. Parang late na kasi tayo na makabili ng bago. At ito naman yung rose pink natin na kulay. Gandang-ganda, 'di ba? So daming mga bulak niya. Yan talaga ang magugustuhan ko sa kulay na yan. At ito pa yung mga ating nakuha doon sa kabilang bahay. Sobrang liliit pa nila. Hihintayin natin kung anong mga klaseng bulak yan kasi nakalimutan ko na yan sila. Medyo tagal-tagal na kasi. Last year pa. Nakalimutan ko na parang sunflower din yan. Iwan ko kung sunflower ba yan siya. At ito pa. May marami pa ako mga seeds na itatanim. Meron pa ako ditong seedling. Parang seedling na siya na sumisibol na at itra-transfer mo na lang siya sa soil para parang lily. May iba't ibang klaseng lilies ako dito na nabili at kailangan ko siyang itanim kaya nagsimula na ako maglinis dyan sa harapan ng